Pero ang problema, wala silang salita. Ang baptist naman ay puro salita, pero walang kapangyarihan. Pero alam niyo ba, parehong tama yun. Dapat pagsamahin nila yung salita at ang kapangyarihan. Amen! Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, 1 Corinthians 4:20, ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, but in power. Amen? So, huwag tayo makontento na salita lang ang dumarating, salita lang ang natatanggap. Dapat natin sanayin yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos, gumagawa sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Nasahin natin ito mga kapatid. Hindi lang yung paglago sa mga doktrina. Hindi lang yung paglago mo sa mga salita ng Diyos, sa mga kapahayagan. Alam niyo ba, ang 1 Corinthians chapter 4 verse 20, ating basahin mga kapatid. 1 Corinthians 4:20, for the kingdom of God is not in word, but in power. Alam niyo po, ang word na nandito ay logos. Logos ang tinutukoy dyan. At alam natin ang logos ay kapahayagan. Pero ang sabi ng Biblia, ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang doon sa logos ng mga kapahayagan. Kundi ang sabi ng Biblia, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan, dunamis, power. Andyan din ang kapangyarihan, yung dunamis na tinutukoy. Meron din mighty works, kapangyarihan kumikilos sa ating kalagitnaan. Hallelujah. So mga anak ng Diyos, kung ang isang Kristiyano ay may anyo ng kabanalan, ngunit wala ang kapangyarihan, para siyang isang makina na gumigili na walang lumalabas. Alam niyo ba yung gilingan ng bigas? Yung gilingan ng baboy, di ba? Gumigiling siya pero walang lumalabas. At ganun, ang Kristiyano may anyo ng kabanalan, walang kapangyarihan. Mga anak ng Diyos, panahon na pakalasain natin ang pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoon sa huling araw na ito. Sapagkat ang pangako niya, kapag ang Espiritu Santo ay dumating, tatanggap ka ng kapangyarihan. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, ang kapangyarihan ito, sabi ng Acts chapter 1 verse 8, kapag natanggap mo ang kapangyarihan, and you shall be witnesses unto me. Magiging witness ka. Nang ibig sabihin ay martus. Sa Greek word ay martus, nang ibig sabihin ay martir. Martir. Sino ba ang unang martir? Si Esteban. Amen? Ating tignan mga kapatid. Ito ang tunay na Kristiyano na tumanggap ng kapangyarihan. Si Esteban ay naging isang magandang halimbawa, mga kapatid. Siya ay puspos ng Espiritu Santo at sa Acts chapter 7 verse 51, tingnan nyo mga anak ng Diyos, ang isang Kristiyano na tumanggap ng kapangyarihan, kung kinakailangan mamatay siya na isang martir, hindi siya natatakot, mga kapatid. Kung kinakailangan siya ay dustain sa harap ng maraming tao, alang-alang kay Kristo, hindi siya takot. Amen? Kung kinakailangan sa kanyang pagmumuhay kay Kristo, siya ay malait, hindi siya takot, malait ng kanyang mga kaeskwela. At sabihan, KJ ka naman. Mga anak ng Diyos, ano niya mga kaeskwela?
pansamantala bilang niyang kasama. At huwag niyo hayaan yung mga pansamantala inyong kasama ay magbugbog kayo sa kasalanan. Pag-graduate ninyo, hiwalay na kayo. Pero ang problema, yung kasalanan ginawa ninyo, mananatili yan sa inyo. Amen? Malimang pagsisihan nyo, mga anak ng Diyos. Malimang pagsisihan ninyo. Magiging batik sa buhay ninyo ang inyong mga pinaggagawa habang kayo ay nag-aaral. At wala kayong magandang totoo balang araw, mga kapatid. So mga kapatid, sabi po ng Biblia sa Acts chapter 7, ang martir na si Esteban, sabi dito sa 51, kayo magtigas ang ulo at dituli ang puso at mga tenga. Kayo laging nagsisilangsan sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din ang ginawa ninyo. At sabi sa 55, ating nagpasan, datapot siya palibabasa ay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig na maigi sa langit, at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. At nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit, at ang anak ng tao nakatindig sa kanan ng Diyos. Datapot sila nagsigawan ng malakas na tinig, at nagtakip ng kanilang mga tenga, at nagkaisang siya na luhong, at siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan, at binato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nangangalang sa ulo. At kanilang pinagbuktuhanan siya si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y naligluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparalang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabi niya, nakatulog siya. Ito po ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. Gagawin kanyang martir. Kahit panganib sa iyong buhay, hindi ka makatakot. Bakit? Puspos ng Espiritu Santo si Esteban. Mga anak ng Diyos, bakit maraming Kristiyano hindi kaya ipagtanggol ang Panginoon? Ang kakulangan ng pagkapuspos ng Espiritu Santo. Pag may dumating na kaibigan o kakilala, kung ano yung ugali o expression ng kanyang kausap, yun din siya. Church, huwag tayong patangay sa kanila. Kung sila ay astang adik, huwag kang umastang adik. Kung sila ay astang tambay, huwag kang umastang tambay. Kung sila ay astang maselan, huwag kang umastang ganon. Dahil sa ating abot sa kanila, sa ganong uri ng buhay nila, nagkakasala tayo sa Diyos. Di ba minsan sa eskwela, may mga estudyante, mga baby talk nila, di ba? Ngayon, para mangin ka naman, pinag-aaralan mo rin mga baby talk nila. Hindi mabulol, nagkapakabulol. Di ba? Gusto kayo yung may mga brace. Di ba? Yung pag nagsasalita, akala mo anong arte na yung pananalita dahil may brace sila. Tapos, ang ginagawa ng iba, kahit walang brace, ginagaya yung salita doon nagka-brace. Bulol na rin siya. Para lang maging in. Mga anak ng Diyos, pagpakatotoo tayo. Amen? Sapagkat paano maliliwanagan ang nasa kadiliman kung ikaw mismo pupunta ka sa kanyang lugar na madilim. Amen? Hindi mo dapat iniisip kung ano ang sabihin nila sa iyo. Isipin mo kung ano ang sabihin ng Panginoon sa iyo. Amen? Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You shall receive power. Merong mighty works. Merong makapangyarihang paggawa